So guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, kasi nga 'di ba na i-topic natin kanina na kung totoo ba, nagtatanong lang naman tayo totoo ba na itong si Vice President Sara Duterte ay nag-a-apply na po ng political asylum sa ibang bansa. Lalo pat nung mga nakaraang araw, 'di ba mga minamahal, merong big revelation itong si former Senator Antonio Trillanes na by the end of this year or early 2026 ay lumabas na yung 3 warrant of arrest. And we do not know if si Sara Duterte is one of them, 'di ba? Kasama sa mga huhulihin. Pero I'm pretty sure na mukhang kasama kasi isa nga siya sa co-perpetrators, 'di ba? And maybe baka itong si Bato or yung mga dating PNP chief. Si Bongo kasi mga minamahal, na involved lang naman yan siya tungkol sa drug money. Pero mas madiin pa din yung kila Albayalde. So maybe si Bato or yung mga ex-PNP chief or itong si VP Sara Duterte. Ngayon, syempre nabalitaan natin na nag-a-apply daw po ng political asylum itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang tanong natin, sino yung nag-snitch? Sino yung naglabas ng balita? Kanino nanggaling yung balita? So ngayon, napatanong ako sa aking friends. Alam nyo naman 'di ba na parang medyo may kalabuan. Nagkakaroon ng labuan na itong si Sara Duterte at itong si Senator Bongo. So maybe dyan sa Duterte circle na yan, kung makikita ninyo, sila-sila lang din yung nagsisiraan. Kung si Harry Roque nga, 'di ba? At itong si Kaufman, 'di ba? Na magka-team, pero ang sabi ni Kaufman, pakialamero ka Harry Roque. Kung si Digong nga, sabi ni Digong kay Roque, umuwi ka na, asikasuhin mo yung kaso mo. Kumbaga sa kanilang circle, ang gulo. Yung mga DDS vloggers, nag-aaway-away. May team Sara, may team Hanilet, 'di ba? May mga kanya-kanya silang team, 'di ba? So, yun nga po mga minamahal, sa ating napapansin, itong si Bongo ay talagang binubuhan na nila sa mapa. Nakita nga ninyo, hindi nga nakipag-handshake, 'di ba? Itong si VP Sara Duterte dito kay Bongo nung mga nakaraang araw nung nag-meet sila. Besides si Baste, 'di ba? Tinawag na walang utang na loob, trahidor, tama ba? Kung si Baste or si Pulong ang nagtawag dito kay Bongo na na traitor. So maybe parang nagiging threat sa kanila si Bongo. Ngayon si Bongo kasi nangunguna. 'Di ba? Mga minamahal sa pangalan niya. Lalo ba naman yung kanyang tagline, ang bisyo ko ay magserbisyo. Na mukhang iniisip nila na baka si Bongo ang maging tumakbo bilang presidente, tas gagamitin niya yung mga DDS. Lalo pat itong si Digong, mukhang malabo na talaga na makauwi ng bansang Pilipinas. September 23, if I am not mistaken, yung hearing nila. So, dyan hatulan kung guilty or not. Basta mahaba-haba pang proseso yan. So, ngayon nga po mga minamahal, ito yung punto natin. Sino ba yung nag-snitch? So, ngayon, may nag-inform sa atin. Totoo ba na, hindi ko sinasabing si Bongo, pero if the shoe fits, 'di ba? Totoo ba? Mga minamahal, nagtatanong lang tayo na si Bongo din ang posibleng kunong nag-snitch. Kung totoo man ang ating nabalitaan, kaya nga tayo nagtatanong, may posibilidad kaya na si Bongo ang nag-snitch or baka gumagawa din ng fake news na itong si VP Sara Duterte kuno ay naglalakad ng political asylum sa ibang bansa. So, parang sa aking napapansin ngayon, painit na po ng painit yung tensyon, 'di ba, ni Bongo at ni VP Sara Duterte. Well, kung sa bagay, ang init naman talaga ng panahon ngayon. Tingnan nyo ngayon nangyari kanina doon sa sa Philippine Coast Guard. Well, tangad din naman kasi yung yung China, 'di ba? So, kumbaga na middle finger natin sila without firing a gun. So, mainit yung mga eksenang hanash. Yung topic nga ngayon dapat natin itong Philippine Coast Guard. Pero sige, pag nilay-nilayan lang natin itong kumakalat na balita. Kasi sabi ko naman sa inyo, kapag mayroong usok,
merong apoy yan. Pagkapag merong apoy, merong usok yan, magliliyab at magliliyab yan. At makikita na lang natin yan later on, diba? Makikita na lang natin yan soonest, diba? Yung mga eksenang hanash. So ngayon, kung si Bongo man ang nag-snitch or gumawa ng fake news, sinugo, diba? Itong ibang mga content creator. Kasi may nabasa ako sa TikTok kanina na nag-a-apply na daw po ng political asylum itong si VP Sara. So, ngayon, nung nakita ko yun, sino yung nag-snitch? Diba? And may kaibigan din tayo na nagsabi na baka nga, kasi dahil nga itong si VP Sara Duterte ay lagpas na daw po ang kanyang mandatory leave, tapos alis pa din daw siya ng alis ng ibang bansa. So, maybe naglalakad na. Alam niyo yan, kita niyo naman sa balita kung paano naglalakad na ito ngayon si VP Sara Duterte sa ibang bansa. Ang problema kasi dito, masyadong halata. Maglakad ka sana sa ibang bansa, yung nakikita naman yung trabaho mo para hindi ka pinag-iisipan. Ang problema kasi mga minamahal, na pag-iisipan na, itong si VP Sara Duterte, gawa nga ng nagrarally doon, diba? Puro hatreds. Tingnan nyo kung paano siya sinusukan ng Australia. Diba, na huwag na kayong makigulo dito, tahimik namin, dinadala niyo yung politika dito, sa Pilipinas. Diba, dyan na lang kayo manggulo, huwag dito, dinadamay niyo pa kami. So, parang si Sara Duterte sa ating napapansin mga minamahal, yung obsession niya na sirain ang ating gobyerno, talagang halatado. Pero well, obsession mo lang yan dahil mukhang mauuna ka pa atang mahuli. Hindi ka man na-impeach, diba? Dahil nga sa mga putang inang 19 senador na yan, hindi ka man na-impeach, pero alam natin na pwede ang i-refile. Hindi pa klarado yung pangalan mo. Pero sa aking naaamoy, according kay Trillanes, mukhang hindi mo na kailangang ma-impeach kasi mukhang huhulihin ka naman eh. Eh lalo pat hindi pa naman tayo nakaalis dito sa tawag dito, Interpol. Meron pa tayong transaction dyan. Lalo pat ang Pilipinas ay umalis lamang sa ICC. Eh meron tayong cooperation dito sa Interpol kasi ang dami mga fugitive na nahuli ng Interpol. 'Di ba? Na hininga natin ng tulong. Katulad kay Alice Go. 'Di ba? O sa Timor-Leste. O kanino 'yon? Kay Teves. So, meron tayong pananagutan. We cannot scratch na sa kanila lang. Dapat sila pwede din mag-scratch back sa atin. Nagigets ninyo mga minamahal? So anyway, yung pinakapunto lang natin dito, sobrang hot, yun ng politika. Sabi ko nga sa inyo, politics is hot and cold. Maybe, kaibigan mo now, kaaway mo later. Kaaway mo noon, kaibigan mo now. Pwedeng ganun yung mangyayari, diba? So, hindi natin madidiktahan yung panahon na baka maybe si Bongo pa nga ang lumaglag sa kanila. Diba, mga minamahal? Or baka lumalaro lang ngayon si Go. Pag nilay-nilayan natin yan. Alright, mga minamahal, anyway, mamaya aabangan nyo yung topic natin dito sa Philippine Coast Guard. Alright, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.